Ito na nga yung nakakatakot, yung pasukin tayo ng isang napakamakamandag na ahas. Kagaya na lang nitong nasa video na King Cobra. Diyos ko po, saan ka galing? Bayani! Ang videong ito ay kuha mula sa barangay Karoyroyan, Pili, Camarines Sur. Tumawag sila sa amin para humingi ng rescue at mahuli ang nasabing banakon. Mahigit 2 oras ang biyahe mula sa Legazpi at papunta sa Pili, Camarines Sur. Inabot na kami ng gabi nang makarating kami dito sa barangay Karoyroyan at agad kaming nakipag-coordinate sa barangay at humingi kami ng tulong para sa assist ng mga barangay officials. Sila kasi yung mas nagkakabisado sa lugar o sa barangay Karoyroyan. Pagkadating nga dito sa area ay agad kong napansin na napakadaming bahay at crowded ang lugar. Nagtataka din ako kung bakit pumasok yung King Cobra dito sa kabahayan. Ang pangunahing pagkain kasi ng mga King Cobra ay ang mga kapwa niya ahas. Ako po yung contact person niyo po. Okay po, ako po si Macdon. Paglabas niya po, yun po hindi ko nailiko siya. Tapos kaming duwa lang po. Ay, dito po siya pumasok talaga. Hindi, nakita ko nasa loob na po, ini po siya Ayan na po. Nakaganon na siya. Siguro yung pagpasok ko, kaya nakita nung anak ko, kaya umatras kami doon. Saan po siya pumunta yung last na direction po nung? Dito lang po. Tapos nung nakalabas na siya, di ko na ano kung ang direction niya, kung papaganon ba ako. Yun ang di ko na alam kasi di ko na nahabol na Kasi natakot pag ganun ako. po siya. Basta straight lang. Okay. Let me see. Dito daw. Banakon ano? Saan po kami pwedeng ano? Pwede Hanggang po saan kayo po kami pumasok pwedeng kung pasok dito. Pwede po dyan. Pwede po. Sama na po namin. Sa mga oras na to ay sinimulan na naming halugugin ang lugar. Naghiwa-hiwalay na nga yung ibang mga tao dito, mga residente, na tumulong din sa paghahanap sa naturang banakon. Dahil 4 lang kaming pumunta ritong rescuer, ay humingi na rin kami ng tulong sa mga residente rito sa paglilinis ng paligid para matrace natin kung saan nga ba naglulungga o maaaring nagtago yung King Cobra. Nakakakita ka mo. Parang iyo. Yan may butas man yan sa may yan ito yung malunggay na yan, nilabas ko diyan. Pwede kisay pa dis. Ibang property na po. Say na yan sa mo. Okay. Alam na po din dito. Ano? Hindi kaya may butas din yan. Ay, oo. Habang tumatagal ay nagsilabasan na nga yung clue kung saan namin mahanap ang King Cobra. At dito nga sa tinuro ni Kuya ay meron tayong nakitang mga bakas o mga pinagbalatan ng ahas. Agad nga naming in-ID o chinek kung ano nga bang klaseng balato. Nung una ay nagdadalawang isip kami na baka ito ay galing sa isang Philippine Cobra. Mamasa-masa pa ang balat at medyo may amoy pa. Pero dito na nga kami nagulat. Ang balat na ito ay hindi sa isang Philippine Cobra, kundi pagmamay-ari ito ng isang Luzon King Cobra. Ayan, sa lapad ng kanyang kaliskis ay nakakakilabot na nga yung itsura kung ito ay ating mahuhuli dito sa kanilang lugar. Habang papalapit pa yung hating gabi, ay nagsandag-sidatingan na nga yung ating mga clue para sa tracing ng ating hinuhuling banakon. Dito na nga ay may nagpakita ng buntot ng ahas sa mga tambak ng mga lumang niyog at mga bulok na dahon. Sa pagkakataong ito ay nabigyan ako ng chance kasi ang mga King Cobra ay nagtatago sa mga tutuyong dahon. Dito na nga ay nagtulong-tulong kami sa pag-uukay kasi napakalalim daw, sabi ng residente dito, ang mga tambak na dahon nito at meron pa daw itong mga niyog na pananim na natabunan na din ng mga basura kagaya ng mga nabubulok na dahon. At dito na nga namin ito pinagtiyagaang hukayin kasi ito lang naman yung part na masukal at sa paligid nito ay napakadami ng bahay, hindi naman naglulungga yung mga King Cobra kung saan maiistorbo sila at maiingayan. Ang King Cobra kasi ay madalas makita sa kagubatan kasi ang pangunahing pagkain nila ay ang mga kapwa nila ahas o bihira lang sila pumunta sa mga residential area, hindi kagaya ng mga ahas na kumakain ng mga daga at mga palaka. Sa tagal namin ng paghuhukay ay meron na nga kaming nakita. Ito na nga ba ang banako na hinahanap namin? Panoorin ang aming ginawang pagtugis sa nagtatagong banakon. Nakita mo yung buntot? Ah, nandyan. Distansya. Ingat. King Cobra. King yan, King. Ispatan niyo maray.
Sabi na? Hindi ka nakakalayo? Ode. Yan, dyan. Sige, bungka lang. Pag nakita nyo na, di na pag ano, payo ang anong tayo nindo. Yan, badi. Ingat. Oh, yan po, ina. Yan, oh. Kita man payo nga nay, payo. Pito mo, dapat makita ang payo. Payo nga na yung kita nyo. Ingat doon. Maray. Payo yan. Ay, ito yan. Buntot. Pa- Uy, pang ano, pang tong nyo. Abangan yung tong, utos sa payo. Kuya Bert, utos sa puro. Alabaon, wait lang. Oy, mahaba yan, ha? Patulong. Pahok. Wait lang. Bilo. Dito mo sa patag. Yan, alabaon. Alabaon. Pagkiti ba din? Sige, biluan mo. Ay, ingat. Flashlight ako, ayan. Tapil mo ano yan, flashlight. Yan na, ano ko na, tapos mo na, yan. Tapos tungin mo sa ulo. Tong muna. Sa part na to ay hindi na namin pinaporma ang King Cobra. Baka kami ay makagat. Aaminin ko, hindi pa ako ganun ka-eksperto sa mga banakon. Kaya hindi ko na siya pinaglaruan. Ayan, hinawakan ko na dito yung banakon sa ulo para hindi na ito makakagat. Dahil mapanganib po ang kagat ng mga King Cobra. Medyo mabigat yung King Cobra na nahuli natin at may haba rin siya na ini-estimate namin na 7 talampakan. Medyo natutuwa ako dito dahil sa lahat ng rescue natin ay inabutan natin na buhay yung mga King Cobra. Kasi kadalasan ang tumatawag sa amin ay pinapatay na nila at hindi na namin naaabutang buhay ang nasabing mga banakon. Ang mga King Cobra ay ang mga ahas na kumakain ng mga Philippine Cobra at iba pang mga ahas na mabibilis dumami kung saan sila ang taga-control ng populasyon nito. Kahit makamandag, ang mga King Cobra ay sobrang iilap na ahas. So hindi sila basta-basta manunuklaw kapag hindi natin siya tinangkang hulihin o i-provoke. Para mahanap si Salvatana dito sa pili. Hindi pagbiliwan. King Cobra po ito, malaking sobra. Kaya pumasok ito kahapon sa video. Bakula ang bagaw. Pumasok po siya dito kahapon sa dito. Yan, pina-ID din nila sa Ano natin? Snake Identification Group. Successful yung ano natin. Positive, nakuha natin si Salvatana. Bupyo pagod. Uy, King Cobra. Tagal ang tagamandag po. Milking. Kaya mga kamadag po. Tatagal. Alabaon. Laba! Tik yan, 7 feet yan. Ma'am, yan yung nakita niyo, ma'am? Ito ko, nakita ko naman. Ganyan po pag mga King Cobra. Sa tambak lang po pala. Ito yung bahay, ito yung tambak. Grabe. Bade. King Cobra pala to. So, ayun guys, ang haba tutot ng King Cobra. Nalagyan namin dito sa Bili Kamsur. Yan, napakahaba. Ayan, napakano niya. At ito yung Ibaon siya, bagong Cobra po to, 2024. ayan yung ulo niya. Maka-rescue ng King Cobra. Hawak na kayo. First time Pura pa lang rescue. talalagyan. So, nakuha namin. Katsa, may katsa ba dito? Maraming Wait, parang may dala kong katsa. Wait lang. May katsa po is. Ito po si ate, shoutout po. Si ate po yung nakakita. Anong ahas? Oo. Nakarating kami dito kanina, mga 6. So yan, inabot tayo ng alas 9. Inubos na natin yung area. Hihirapan muna kami bago namin makuha. Ako din po yung Ang haba na, oh. Thank you so much po sa Kasama namin dito yung mga tanod, tsaka si Kapitan. Yan, salamat din po sa tulong ng ating mga barangay tanod, tsaka also kay barangay captain. Mag-alala sa kanyang asawa. Picture tayo lahat. Ay, si Kap. Maraming salamat, Kap. At dahil andito na yung barangay, ay sinamantala ko para ipaliwanag sa kanila kung bakit nga ba pumapasok sa atin ang mga King Cobra at iba pang mga ahas. Pinaliwanag ko na rin na ang mga King Cobra at iba pang mga buhay ilang ay sakop ng RA 9147
o wildlife, kung makakakita kayo ng king cobra, huwag nyo itong tangkaing patayin. Ang mga king cobra ay bukod sa bawal patayin sa batas, ay sobrang agresibo o defensive sa kanilang sarili. Kapag nakaramdam sila ng panganib, ay tsak nalalaban ito at doble o triple pa ang bilis nito sa mga normal na mga Philippine cobra. Agad tumawag ng pinakamalapit na DENR o mga snake rescuer para ma-relocate ang nasabing mga cobra. Kahit mapanganib o makamandag ang mga king cobra, ay mas pipiliin niyang lumayo. Kung makikita nyo sa video ni ate ay hindi siya sinusugod nung banakon. Itinaboy nila ito papalayo. Isa sa magandang paraan para hindi tayo matuklaw ng mga king cobra. Itaboy na lang ito papalayo, bantayan kung saan pumunta at agad humingi ng tulong para mahuli o ma-relocate ang mga king cobra at iba pang mga buhay ilang kagaya ng ahas na pumapasok sa inyong mga kabahayan. Nakakapagtaka, ang mga king cobra ay ang mga cobrang nakatira sa kagubatan. Pero ngayon, pumapasok na sila sa mga residential area dahil sa pagkaubos ng kanilang natural habitat sa pagputol ng mga puno at paggiba ng ating mga kabundukan. Ayan. Kahit pumatay tayo ng ahas araw-araw ay hindi natin sila mauubos. Ang magandang gawin natin ay meron tayong sapat na kaalaman. Hindi makakatulong ang sobrang agresibo ng tao. Alas 9 na ng gabi. Hindi namin tinigilan kasi sumama na po yung barangay. Lininis na po. So ang area dito is crowded. Kung mapapansin niyo mabahay, yun lang talaga yung direksyon na tinaguan niya. Buti na lang talaga alam ni madam kung saan yung direksyon ng cobra. Tsaka may nakuha siyang video. Hinukay namin. Salamat po ng marami. Salamat po sa inyo. Apa. Ayan, salamat po Kap sa mga barangay tanod po sa tumulong sa paglinis. Salamat po ng marami sa inyo. Ayan, kahit gabi po. Ayan.